Yes, magandang hapon po sa atin lahat. Dito ulit si JP Motors para mag-share ng testing ng mga parts ng mga motor natin. So, ang i-share ko ngayon is ABS. Yan. Pwede itong gawin sa mga ABS motorcycle like mga NMAX na ABS, at saka Aerox, or iba pang mga ABS motorcycle. Yan. So, this is Aerox na ABS. Yan. Pakita ko lang yung ABS niya. Location. Para kasama na rin sa tutorial. Yan. So, babaklasin ko lang one by one. So, gagawin natin tong test na to using diagnostic tool para malaman natin kung ang sira ba ng motor is yung pinakamotor na mismo, o kaya yung wiring, o kaya yung sensor. Yan. Para maano natin. Babaklasin ko lang para ano. Ito, may dalawa siyang nut. Ayan, sa Aerox yan. Tinanggal ko lang yung dalawang tornilyo para ma-access natin yung pinakaloob. Ayan. Ayan. So, ito yung Aerox. Ayan. Ayan. So, ang Aerox, ang ABS niya nasa unahan lang. Eto. Andito yung ABS motor niya. Yan. Ito yung mismong buong ABS. Yan. Medyo madumi na yung motor. Yan. So, andito yung PCB board niya. Yung pinaka main board. And then andito yung pinaka line niya ng brake fluid. So, yung pinaka-motor niya, nasa loob yan, dito. So, andito rin yung socket. Yan. So, ngayon, itetest natin siya kung paano natin matitest kung sira na ba yung ABS motor or baka naman sira lang yung sensor. Yan. Ito yung sensor, front sensor wheel. Sa NMAX naman, ang ABS sensor niyan, dalawa sa likod tsaka sa harap. Ngayon, i-check natin siya. Check natin. So sa dashboard may makikita kang ABS indicator light. Ayan. Yung ABS indicator light na yan, mawawala yan once na tumakbo na yung motor mo or umikot na yung gulong. Yan, mawawala siya. Okay? So, ngayon, ang gamit natin ngayon is yan. OBD Star. Galing to sa isang company para i-test lang yung OBD nila na pang motorcycle. So, ngayon, magagawa tayo ng test. So, yan. Andito na rin sa manual kung paano natin siya i-test. Yan. So, ngayon, i-test natin siya kung paano, kung sira na ba yung motor. Kasi, may mga nagtatanong sa akin malalayo, like Mindanao, Bisaya, yan. Kung sira na ba yung ABS motor nila, kasi ang sinasabi ng mekaniko nila, palit na daw yung ECU, palit na daw yung sensor, palit na daw yung ABS motor. Yun yung sinasabi nila. Ngayon, malalaman natin dito kung sira na talaga yung motor niya or hindi. So ngayon magte-test tayo ngayon kung sira na yung motor niya nitong na to or hindi. Sa sensor, madali lang naman malaman yan kung kung sira o hindi.
Sa sensor kasi, once maputol itong sensor, speed sensor niya, yan. Mapag naputol yan, hindi na muna pwede pagdugtong yan. Palit ka na talaga ng isang buo. Isang buo yan. Andi dito yung pinakasakit niya, nasa bandang gilid. Yan. So, pakita ko lang ito yung ABS motor. Okay? Etong linya na to, yan. Ito yung nanggagaling dito sa may reservoir niya ng brake fluid. And then, ito namang isa, yan, itong isa na to, papunta to dun. Dito, sa hose ng caliper. Okay? Yan. Ngayon, itetest natin siya. So, gagamit tayo ngayon ng diagnostic tool para matest natin kung sira na ba itong ABS motor ng Okay. I-check natin siya. So, andi dito ngayon yung itong diagnostic tool. So, i-check ko yan. So, brake line routing confirmation 01 on. Mag-on off yan, okay? So, once na pinindot ko to, yan, itong lever ayun nag-on siya. Off. Bibitawin ko yung lever. On. So, ibig sabihin, yung linya ng sensor niya at saka yung linya ng brake fluid is working. Okay? So, ulitin ko Ito ngayon, brake line routing confirmation. Ito. Hawakan ko na ngayon yung mag-off yan. Ay, mag-on yan. O, ibig sabihin naka-on, naka-engage ngayon yung brake. Okay? Yan. Binitawan ko, nag-off na siya. Ngayon, i-check ko naman kung yung ABS motor is good or no. So, ganito ang gagawin natin. Actuator check. Yan. Pag clinic ko yan, okay, dapat tutunog yan. Diba? Narinig nyo? Tutunog dapat siya. Magka-calibrate yan. Yan. Yun yung indication na yung motor is working ba. So, once na mag-calibrate yung motor, yan. Once na mag-calibrate yung motor, good condition pa yung motor ng Aerox mo. Pero pag hindi na yan nag-calibrate, like say, nag-test na tayo dito sa Obis D-Star, hindi nag-calibrate, maraming i-check dyan. Either may ngat-ngat na yung harness niya, or kailangan nang linisin yung pinakaloob ng ABS motor niya, baka yung pinaka-solenoid niya nawala na rin. Okay? Yan yung pinaka the best na diagnostic ng motor. Kailangan i-check muna yung linya, i-check muna yung brake fluid, check muna lahat para sa tulong yan ng mga ganitong diagnostic. Yan yung mga advanced na diagnostic. Yan. So, yan lang yung ma-share ko ngayon sa inyo. Yan yung mga ABS ang motor dyan. Yan, yung may mga code 42 yan. Yan ang mostly na nagiging problema yan. Kapag ang motor mo tumatakbo ka na hindi nawawala yung ABS motor mo, ibig sabihin may problema. Okay? At hindi ka rin makakatakbo ng 60 km. Once na tumakbo ka ng 60 km niyan, ang motor mo or yung ECU mo, bigla na lang niya papatayin yung motor mo. Bigla ka na lang parang nag-off yung motor mo. Yan. Hindi na i-allow ng ECU na tumakbo ka ng 100 kasi sira yung brake system mo So yung ABS motor, parte siya ng brake system. Okay? Pwede nyo i-YouTube o pwede kayo magbasa kung ano yung ABS motor sa motor. Okay? Yan lang Paps yung mga yung ating kaalaman today. Yan. Escape ko na. Yan. Yan. Ano? Hello? Pinakamatagal na pinakamatagal na check. So, ang gagawin ko, i-actuator check ko ulit. Okay? Pag in-actuator check ko,
Ibig sabihin, pag in-actuator check ko yan, pagaganahin niya na ngayon itong ABS motor. Okay. Isa pa. Yan. Yan. Yan o. Gumagana siya. So, ibig sabihin, good yung good yung ABS motor. Yan, mga paps, maraming salamat sa inyo ha. Magandang hapon po sa inyo. PM lang po sa mga gustong magpa-diagnose ng motor. Yan, God bless you po. Maraming salamat.